Pinirmahan na ng mga mambabatas sa Bicameral Conference Committee report para sa halos 6.8 trillion pesos na 2026 national budget. Mula sa PICC, nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan. Ivan, hawak ko ngayon itong reconciled version ng General Appropriations Bill para sa 2026 national budget. Katatapos lang dito, pirmahan yung BICAM report para sa 6.793 trillion peso budget na siyang pinakamalaki sa kasaysayan po ng bansa. Ang next step na mangyayari, bukas raratipikahan, magkahiwalay ng Kamara at ng Senado yung BICAM report para sa budget. Ang sunod na step niyan, ipapasa rin bukas sa Presidente yung kopya ng General Appropriations Bill para sa kanyang pirma. Pwede rin niya itong i-veto yung buong portion ng bill or pwedeng portion lang naman ng bill. Pangilinan, kay Senator JB. Ang nanguna kanina sa pagpirma sa BICAM report ay sina Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, at Nueva Ecija Representative Micaela Swansingon, Chairperson ng House Appropriations Committee na dating posisyon ni Zaldico. Sa 23 na miyembro ng BICAM Committee, sa 11 lang ang dumating dito at pumirma. Pero sabi ni Gatchalian at ni Swansing, maglalagay ng e-signature yung mga senador at mambabatas na wala rito. Para iwas korupsyon, may ilang binago sa 2026 budget. Tinanggal ang 255 billion pesos sa flood control funds ng DPWH at inilipat sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pinagbawalan na ang mga politiko na umepal sa bigayan ng ayuda. Hindi na DPWH kundi Department of Agriculture na ang gagawa ng mga farm-to-market roads. Pati paggawa ng mga classroom, DepEd na ang gagawa at hindi na rin DPWH. First time ito sa Administrasyong Marcos na hindi umabot sa pagtatapos ng taon ang pag-aproba ng Pangulo sa national budget. Sabi ng Executive Secretary Ralph Recto sa unang linggo ng Enero na mapipirmahan ng Pangulo ang 2026 budget dahil kailangan pa itong araling mabuti. Ibig sabihin, sa mga unang araw ng 2026 reenacted budget o 2025 budget pa rin ang gagamitin ng pamahalaan. Noong 2019, Administrasyong Duterte, halos 4 na buwan nagkaroon ng reenacted budget dahil April 15 pa napirmahan ang national budget. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, katanggap-tanggap pa rin naman na maantalang pag-aproba kaysa naman daw madaliin ito at maging prone sa korupsyon. Sabi ni Lacson, matapos mapirmahan ng BICAM report ng budget, ang susunod na hamon ay bantayan kung paano gagastusin ng ehekutibo ang pera ng taong bayan sa 2026. Narito ang mga pahayag ni Senator Gatchalian at Representative Swansing. We made sure to show to the public exactly how every peso of the Filipino people's taxpayers' money is allocated. Ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable. Siguraduhin po na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Ivan, pagtitiyak ni Swansing at ni Gatchalian, walang pork barrel dito sa 2026 national budget. Yung munang latest mula rito sa PICC. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal.